Natuklaw siya ng cobra sa tangkang pagpatay dito. Pag gumaganon siya, alam ko, sabi ko, ahas na to. Sabi. Nakita ko nakaganon na siya. Nakita ka niya na papalapit. Papalapit. Umatras siya uli. Umatras. Tinutok ko naman yung katawan niya sana, tapos sumisid siya sa tubig. Kala ko yung ahas naman yun, pag sumisid sa pala, lalayo, hindi pala boss. Hindi siya umalis. Kaya yun, nung lumapit ako, yun, kumagat na. Sa kamandag ng cobra ay mapaparalisa ang pasyente. May iiwan munang buhay ang utak, ngunit ang katawan ay wala ng kilos tulad ng isang patay. Dahil ito sa taglay niya sangkap, ang neurotoxin, ang lason na umaatake sa central nervous system. Itabi nyo na yan, ipaigilid nyo na yan kasi mamamatay din yan, sabi nila sa akin. Kasi walang antivenom eh, may isa pa pero yung tatakbo na naman na tuturukan na isa. Sinabi yun ng doktor? Oo boss, sa Tarlac. Huwag nyo nang tuturukan ng antivenom yan kasi mamamatay din. Hindi alam ng doktor, naririnig ko yung sinabi niya. Huwag nyo nang tuturukan ng antivenom yan kasi mamamatay din. Sinabi na ito, mamamatay na ito, sabi ng doktor? Opo boss. Lahat naririnig ko, hindi lang ako makasalita. Tsaka kahit daliri mo, hindi. Wala boss, kahit galing ko man lang, wala. Pero kailan ito nangyari? July 22 boss, nakagat ako. 6 na buwan na, ganyan pa rin siya. Opo boss. Oh. Ang kamandag ay mayroon pang ibang mga sangkap. Isa dito ang cytotoxin, sumisira ng mga selula na nagiging sanhi ng pagkabulok ng laman na kung tawagin ay necrosis. Ito ang tumama sa snake hunter ng Nueva Ecija na si Elmer Francisco. At ito rin ang pinagdudusahan ngayon ni Darwin Padama ng Ramos Tarlac. Ang necrosis ay hindi sugat na naghihilom. Isa itong patay na tissue. Wala ng supply ng dugo, wala ng supply ng oxygen, kaya namamatay pati mga healthy cells sa paligid. Ang dapat gawin dito, debridement. Paulit-ulit na tatanggalin ang patay na laman at bawat ulit balik din sa umpisa ang healing. Kung hindi ito gagawin, mas matagal ang paggaling. At dahil ang patay na laman ay paboritong tirahan ng mga bakterya, ang panganib ng infeksyon ay magpapatuloy. Magkano inabot ng bill mo? Umabot po ng 270. Nabayaran po namin na sa 120. Nakabuti naman at meron kayong 120. Hanggang ngayon po, boss, utang pa rin. Kaya gusto ko sanang gumaling para galaw-galaw na ako. Hindi ko naman pwede pong yapak sa putik-putok sa may tubig kasi baka maliptos naman ako. Hanggang dito lang ako sa muna, sa ganitong trabaho. Kunyari, damo-damo, kaya ko naman magpalitada. Ibig sabihin gumagawa ka naman ng paraan. Opo, para maano ko lang yung pagtutos sa pamilya ko kahit extra. Nung isang linggo ako nagtrabaho sa construction, yung 3 araw, pinangbayad ko. Yung 3 araw na sahod ko naman, pinangbabaon ng mga anak ko. Ilan yung anak mo? 5. 5 po. Ilagay natin sa video yung GCash number mo. Baka merong gustong tumulong kahit hindi ka naman nanghihingi ng tulong kasi pagka po mga kaso ng tuklaw ng ahas, ang karaniwan pong tinatamaan yung mga kababayan nating kapwa natin mahihirap. Kaya talagang nagdurusa po yan. Sa mga gusto lang po at ilagay natin yung... May GCash ka? Wala pa akong GCash. Wala kang GCash. Yun po yung misis ko po. Yung misis mo. Yung pananawagan ko po ng tulong para dun sa mga natutuklaw ng ahas. Rekta po sa kanila. Ilalagay po natin yung GCash number ng asawa niya. Tawagan niyo po muna sila. Wala po akong kagnain doon. Maraming salamat po. Hindi ko naman sanang mapapansin. Kaso lang, narinig ko parang may ahas, sabi ko. Hindi, pero di ba umatras siya? Opo, boss. Nakita ka niya kaya siya umatras. Ang ibig sabihin, mas mainam pa nun na hindi mo siya nakita. Kasi kung hindi mo siya nakita, doon lang siya sa loob. Pinabayaan ko na lang na Marami na ang sinawing palad dahil sa pangangahas na patayin ang isang makamandag na ahas. Ang kaso ni Darwin ay isang halimbawa at marahil kahit paano nagbigay ito ng leksyon kahit sa iilan na minsan mas ligtas ang pag-iwas.